Hello sa lahat! So today guys, magluluto tayo ng honey and oyster beef steak with enoki mushroom. Kung nakikita nyo is nagsutay na ako ng garlic at saka onions dyan gamit yung coconut oil. And of course, nilagay ko na rin yung aking sirloin beef na na-slice ko into strips. So habang magsusutay tayo dyan is maglagay tayo ng asin or salt para mayroon siyang lasa yung ating karne. And then naglagay din ako ng konting all-purpose seasoning at saka ground pepper. Naglagay din ako ng garlic powder. Diba? Maraming season ang nilalagay natin. At saka parang mayroong kick, cayenne pepper. So yung cayenne pepper is maanghang siya. So konti lang yung nilagay ko. Kasi yung cayenne pepper is nagpapatanggal siya ng langsa sa karne, sa meat natin. So konti lang kasi hindi naman ako mahilig sa spicy. And then yung sikreto natin na para malambot ang ating karne is mga medium rare lang yung pagluto ng ating beef steak. Kasi kapag overcook is natitigas yung karne. Kasi minsan yung iba nagtatanong sila, bakit matigas yung aking beef steak or kaya yung aking beef tapa? Kasi nga overcook siya. Or kaya yung iba naman is naglalagay sila ng vinegar yung pauna. Kumbaga, habang nagsusutay sila is naglalagay sila ng kalamansi or kaya vinegar. Kaya yung sour kasi is minsan kapag, especially kung overcook, nagpapatigas sa ating karne. So kung ako nagluluto is lagi ko nilalagay yung, kung naglalagay ako ng red wine or vinegar, is nilalagay ko sa last na siya. Yung malapit na siya maluto or luto na siya. Yun. Ayan, so habang nagsutay-sutay tayo dyan, piniflip ko yung mga karne. Kapag nawala na yung redness ng meat, ibig sabihin luto na yan. So kapag minsan nagluluto ako, is iniset aside ko yung karne. So kasi minsan tinatamad na ako, so never mind na lang. So dyan na lang din ako sa pan na nagluto ng aking mga vegetable. Kasi minsan ini-stir fry ko pa yung mga vegetable ko. Pero kasi madalian lang, tamad na ako. Kasi lutong bahay lang naman. Hindi kahit lutong bahay, siyempre gawin nating special. So naglagay ako ng green beans dyan. Diba? Yung lola natin, kailangan na natin ng mga vegetable. Kasi diba, kapag nagkakaedad na tayo, kailangan na natin ng mga nutrients sa ating katawan. Nung bata tayo, hindi natin yan iniisip. So, habang may mga kids kayo dyan na hindi mahilig mag-vegetable, sabihin nyo kumain kayo ng vegetable. Kasi mahirap na kapag nagkakaedad kayo, magsa-search kayo talaga kung anong pwedeng vegetable para sa inyo. Kapag nalaman nyo na meron kayong cholesterol, meron kayong high blood pressure, meron kayong yung sugar, whatever. Or mayroon kayong diabetic, diba? Minsan papasearch kayo talaga kung anong mga gulay na pwede sa inyo. O green vegetable is maraming mga nutrients or iron. Diba? I-search nyo rin yung mushroom, maraming nutrients na makukuha nyo sa mushrooms. Ayan. So, nasutay-sutay lang natin dyan sa side yung ating mga gulay. Ay, nako, yung enoki mushroom napakasarap. At saka, maganda rin yan sa mga supas, yung enoki mushroom. Ewan ko ba, parang na akong sa enoki mushroom na yan. So, ayan. And then, naglagay pala ako dyan ng onion leaves. Diba? Mga gulay-gulay na, yung ating mga kalola. Kalola talaga. Hindi, bata pa tayo, oy. So, kailangan lang natin na lagyan ng maraming gulay yung ating mga niluto. Para meron naman tayong sustansya sa ating katawan.
So, lahat pala ng gulay ko na niluto ko is nahugasan ko na yan. Nako na lang po. Alam niyo ba, napakahirap na maging nanay? Kasi nga, nag-iisip ka araw-araw. O, diba, sino nakaka-relate ng mga nanay dyan? Araw-araw nag-iisip ka, anong pwede mong lutuin for today? Nako na lang po. Tapos, especially ngayon, nalalaman mo na may ganito ka, na may ganyan ka. Hay na lang. Hindi mo na alam. Parang minsan, ay, hindi na lang ako siguro kakain. Hindi na ako magluluto. Pero minsan inisip ko, pag hindi ako nagluluto, kawa naman ng mga anak ko. So, anyway. Guys, ayan, naglagay na nga ako ng oyster sauce dyan. Tapos, naglagay ako dyan ng banana ketchup. Of course, Pilipino tayo. Patronize our own product. Naglagay ako ng banana ketchup yan, guys. Pinoy na Pinoy ketchup yan. Kasi iba talaga yung lasa ng ketchup dito. Hindi talaga ketchup ng Pinas. Kasi mga Pilipino tayo. And then, naglagay na rin ako dyan ng honey. Ayan. Diyan ko na niluto yung ating sauce. So, mamaya i-mix lang natin yan. Then, naglagay ako ng honey dyan. Kapag ako nagluluto, hindi na ako nagme-measurement. Kasi, ako hindi ko lang alam. Sa iba, kapag nagluluto ako, is, sa amoy pa lang, alam ko na masarap yung lasa. Kasi sa iba talaga, mostly is, nagme-measured sila. Ako hindi. Naglagay pala ako ng konting water dyan para hindi mag-dry yung ating sauce. Ayan. Kasi yung iba, especially siguro sa mga pastries at saka sa mga breads, pastries at saka sa mga cakes or whatever. So, kailangan talaga ng measurement. Pero siguro sa mga pang-ulam, tansya-tansya lang yan eh. Kasi hindi talaga ako nagme-measure talaga. Mahilig lang ako sa tansya-tansya. Kasi inaamoy ko yung niluluto ko. Kapag naamoy ko na siya, alam kong masarap na yung niluto ko, to be honest. Diba? Kanya ng style naman tayo. Ayan na nga, na-mix ko na yung ating gulay sa ating sauce. So, yung sekreto sa pag-blend ng ating sauce, kapag mayroong salty, sour, and sweet, yun yung masarap na sauce. Kaya yung ginamit natin is oyster sauce, yung salty. Tapos yung ketchup is yung sour. And then yung ating sweet, yung honey. So, instead of sugar, honey yung ginamit ko. Diba? Natural sugar from honeybee. Ayan. Nag-mix-mix na tayo dyan. At saka naglagay ako dyan ng beef cubes. Pang dagdag lasa din. Kasi konting salt lang naman yung nilagay ko dyan. Kaya nga sabi ko nga, alam ko kung masarap yung niluto ko sa amoy pa lang. So, kaya nagdagdag ako ng beef cubes. Diba? Tapos tunawin natin yan. Alam nyo guys, ako na lang po. Mahirap maging vlogger, no? Pero okay lang. Kasi kung ano yung niluluto mo for the day, pwede mong i-videos. Kasi minsan sabi ko, tinatamad na ako mag-video. Tinatamad na ako mag-upload ng videos. Pero minsan sabi ko, sige na lang nga, magluto na nga ako. Tapos i-video ko na lang. So ayan na, pasensya na kayo sa quality ng aking video guys. Kasi may mga time talaga na tamad talaga ako. Especially, marami na ako nagawa today. So, naglinis na ako ng bahay. Nakagawa lang ako minsan ng video kapag day off ko. Naglinis ako naglaba ako. Tapos, mag-video pa ako, mag-upload pa ako, mag-edit pa ako. Dami pa ng trabaho, no? Bakit naglilikramo ako? Kasi, kasalanan nyo ba? O kasalanan ko ba? O kasalanan nyo ba? Na naging vlogger ako? Kasalanan ko. Ano pa talaga, Sheila? So, anyway, guys, pinahinaan ko na yung stove ko dyan. And then, eto na, naglagay na tayo, kasi luto na yan, pwede na tayo maglagay ng red wine. So, mostly, kapag dark meat, is naglalagay ako ng red wine. Kapag seafoods, white wine. Diba sa shot, red wine, white wine. Kapag dito sa US, meron naman dyan sa Pinas. Pero syempre, ang mamahal ng mga wine, mga cooking wine dyan, like mga red wine, white wine, mga ganon. Pero kung wala, meron naman alternative. Pwedeng kalamansi, or pwede naman suka, diba? Pag ganyan-ganyan lang yan.
palasa-lasa lang yan. So, ayan, tapos na yan guys. Ready to taste na yan. At hindi ko napakita na tikman ko na, pero napakasarap. Alam nyo ba na padami yung aking kain ng kanin dyan? Supposedly dapat magda-diet na ako ng rice, pero napadami pa rin. So sorry, diet. Walang diet talaga kapag niluluto ka ng masarap. Yung sauce, napakatamis, napakasarap. Ay naku, mapapadami yung kain mo dyan talaga. Especially yung enoki mushroom. Masarap siya talaga. And so anyway, ayan, tinikman ko na. Ready to, to serve na yan sa family. So sana masasarapan yung family ko. I guess naman. Pero napadami din siguro yung kain nila. Parang bitin yata kasi parang konti lang yung nilagay ko. Kasi ang mahal na ngayon ng beef din dito, no? Kahit saan naman, napakamahal na lahat. So anyway, ayan na, luto na, ready na yan, ready to serve na. Eating time. And again guys, thanks for watching. Have a blessed day. Bye!